tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang bangungot dahil matapos patayin ng oso ang kuneho, agad nitong ibinaling ang atensyon kay Nagumo. Ang mabibigat na yabag ng oso ay yumanig sa lupa habang hinahabol siya, at kahit tumatakbo siya ng buong lakas, naabutan pa rin siya ng matutulis nitong kuko na nagdulot ng matinding sugat at ikinawala ng isang braso ni Nagumo. Ang matinding sakit ay kumalat sa buong katawan niya, ngunit mas nakakatakot pa roon nang makita niyang kinakain ng oso ang kanyang braso sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, halos mawalan na siya ng pag-asa, ngunit sa gitna ng kanyang takot, nagawa niyang gamitin ang kanyang kakayahan, patuloy na lumikha ng mga pader ng lupa at bato upang hadlangan ang daan ng oso. Sa wakas, nakatakas siya papunta sa isang malalim na kuweba, ngunit sa sobrang pagod at pagkawala ng lakas, naramdaman niyang unti-unting nauubos ang kanyang dugo hanggang sa siya ay mawala ng malay, iniisip na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit sa sandaling tila wala ng pag-asa, isang himalang liwanag mula sa kalapit na kristal ang kumislap. Ang kristal na iyon ay hindi pangkaraniwan, naglalaman ito ng sinaunang mana, isang kapangyarihang kayang iligtas. Siya mula sa bingit ng kamatayan. Alam ni Nagumo na ang pag-inom ng likido mula rito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto, ngunit dahil wala na siyang ibang pagpipilian, inabot niya ito at ininom. Habang nagaganap ang pagbabago, sumailalim ang katawan ni Nagumo sa isang napakalalim na transformasyon na lampas sa inaasahan. Ang dati niyang maitim na buhok ay unti-unting naging makinang na puting pilak, kumikislap sa mahinang liwanag ng maze, at ang kanyang mga kalamnan ay lumaki at tumibay, kitang-kita ang mga ugat sa kanyang balat, na para bang bawat selula ng kanyang katawan ay napuno ng bagong, makapangyarihan, at mapanganib na enerhiya. Hindi lamang ang kanyang anyo ang nagbago, kundi pati ang kanyang kalooban. Ang kakayahan niyang kontrolin ng mana na dati pang karaniwan lamang ay biglang lumakas ng husto. Hindi na kailangan ni Nagumo ng pagbigkas ng mahahabang tiyan para gumamit ng komplikadong mahika, sapat na ang kanyang pag-iisip, at agad na dadaloy ang enerhiya mula sa kanyang katawan na parang walang katapusang agos ng kapangyarihan. Hindi na siya ang dating mahina at mahiyain na bata. Sa kanyang pilak na buhok at malamig, matalim na mga mata, para siyang isang nilalang na kalahating tao at kalahating halimaw, isang tunay na mangangaso na kayang lumunin ang kanyang mga kalaban upang lalong lumakas. Ang kanyang pagnanais para sa paghihiganti at mabuhay ay nagsanib sa loob niya, na nagbago sa kanya bilang isang walang awang makinang panlaban. Sa bagong lakas na ito, sinimulan ni Nagumo ang kanyang walang habas na paglalakbay ng paghihiganti. Una, matalino niyang nilinlang ang isang spectral na lobo papunta sa isang bitag. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang itinaas ang mga bato at lupa, at ikinulong ang halimaw sa mabigat na tipak ng bato. Sa isang malamig na ngiti, hindi lamang pinatay ni Nagumo ang lobo, kundi buong tapang pa niya itong kinain doon mismo. Habang natutunaw sa kanyang bibig ang bawat piraso ng laman ng kanyang hinuli, naramdaman niya ang mabangis na enerhiya ng halimaw na unti-unting sumasanib sa kanyang katawan. Patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa bawat tibok ng kanyang puso, at sa bawat paghinga, lalo siyang nagiging mapanganib. Hindi siya tumigil doon. Ipinagpatuloy ni Nagumo ang pagtuklas sa mga lihim ng maze na puno ng iba't ibang bihirang mineral. Sa kanyang kakayahang kontrolin ng mana at walang hanggan niyang pagkamalikhain, sinimulan niyang gamitin ang mga mineral na ito upang lumikha ng mga bagong uri ng sandata. Isa sa kanyang pinakakahangahangang nagawa ay ang paglikha ng isang baril mula sa isang bihirang uri ng bato na matatagpuan sa maze. Ang baril na ito, na may napakataas na katumpakan at mapanirang lakas, ay naging mahalagang kasangkapan sa paghahanap ni Nagumo ng paghihiganti. Nang muli niyang nakatagpo ang malisyosong kuneho na dati nagpahirap sa kanya, hindi na nag-atubili si Nagumo. Sa isang tiyak na galaw, itinaas niya ang baril at agad na pinaputok ito diretso sa ulo ng nilalang. Umalangaw-ngaw ang putok sa buong maze, at bumagsak ang kuneho nang hindi man lang nakapag-react sa nangyari. Dahan-dahang lumapit si Nagumo, yumuko, at ipinagpatuloy ang kanyang nakakatakot na ritual ng pagkain dito upang makuha ang kapangyarihan nito. Sa bawat hakbang niya papasok sa kaibuturan ng Nagumo Labyrinth, nararamdaman niya ang patuloy na pagbabago sa kanyang sarili. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa kanyang isipan, lalo siyang tumitibay, mula sa isang iniwan at pinagtaksilang binata, naging isang mandirigmang walang takot. Ang layunin niya ay hindi na lamang mabuhay, kundi hanapin at paksain ang mga taong nagtraidor sa kanya, ang mga nagtulak sa kanya sa malupit na kapalarang ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang paglalakbay ni Nagumo. Sa loob ng madilim at mapanganib na labyrinth, natuklasan niya ang isa pang misteryo, isang misteryosang dalagang nakakulong na may kakaibang karisma. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais ang nagtulak sa kanya na iligtas siya.
Kahit alam niyang ang paggawa nito ay mangangahulugan ng pagharap sa pinaka-nakakatakot na mga halimaw at mga pagsubok na hindi pa niya nararanasan, handa na siya. Handa siyang humarap, lumaban, at maging isang mangangaso na walang sinumang maglalakas loob na hamanin. Nasanay na si Nagumo sa matitinding pagbabago sa kanyang katawan tuwing kumakain siya ng laman ng malalakas na halimaw o umiinom mula sa mahiwagang kristal. Ang kanyang pisikal na kakayahan, bilis, lakas, at tibay ay biglang tumataas, na para bang unti-unti niyang nalalagpasan ang limitasyon ng tao, hanggang sa halos maging isang nilalang na hindi matatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Matapos kainin ang laman ng isang napakalaking oso at inumin ang tubig mula sa kristal sa kanyang kamay, wala siyang naramdamang pagbabago kahit kay titing. Nadismaya siya, kaya agad niyang sinuri ang kanyang stat panel, umaasang may kahit maliit na senyales ng pag-unlad. Ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang nakita, na para bang umabot na ang kanyang katawan sa isang hindi nakikitang hangganan na hindi niya malampasan. Doon naunawaan ni Nagumo na ang lakas mula sa mga nilalang at yaman sa antas na iyon ay hindi na sapat para palakasin pa siya. Dahil wala na itong maibigay na tulak sa kanyang pambihirang pag-unlad, napagtanto niya na hindi na siya maaaring umasa lamang sa swerte o sa mga mahiwagang biyaya ng labyrinth. Ang tanging landas pasulong ay ang paglusong sa mas malalalim na bahagi, kung saan naghihintay ang mas mapanganib na mga halimaw at mas matitinding pagsubok, mga lugar na kayang itulak siya sa bagong hangganan, at kung saan niya maaaring makuha ang lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa muling pag-alab ng determinasyon, bumaba siya sa mga hagdan patungo sa pinakamalalim na bahagi ng labyrinth, at ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa madilim at mabigat na katahimikan ng daan. Hindi nagtagal matapos niyang lisanin ang kanyang pinagtataguan, nakatagpo si Nagumo ng isang bagong nilalang, isang napakalaking gorgon. Ang katawan nito ay balot ng matitigas na kaliskis na parang bato, ngunit ang mas nakakatakot ay ang mga mata nito. Narinig na ni Nagumo ang mga nakakatakot na kwento tungkol sa nilalang na ito, na ang titig ay kayang gawing bato ang kahit anong may buhay sa isang iglap. Habang nakatitig siya sa naglalagablab na pulang mga mata ng halimaw, naramdaman ni Nagumo ang presensya ng kamatayan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod, ngunit agad niyang pinakalma ang sarili, hindi hinayaang manig ang takot sa kanyang isip. Sa talas ng isang bihasang mandirigma, mabilis niyang inihagis ang isang flare, isang maliit na sandata ngunit may kakayahang magbigay ng sinag ng pag-asa sa gitna ng desperadong sitwasyon. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa flare ay nagpalito sa Gorgon, at ang naglalagablab nitong pulang mga mata ay bahagyang lumabo. Sinamantala ni Nagumo ang sandaling iyon, agad niyang hinugot ang kanyang baril, itinutok sa ulo ng nilalang, at kinalabot ang gatilyo. Lumipad ang bala sa nakakatakot na bilis, tumama diretso sa bungo ng Gorgon, at tinapos ang buhay nito sa isang iglap. Bumagsak ang napakalaking katawan nito sa lupa, lumikha ng malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa madilim na maze. Napabuntong hininga si Nagumo sa ginhawa, bahagyang nanginginig pa ang kanyang mga kamay sa kaba, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtagal. Mabilis niyang binawi ang kanyang composure at nagpatuloy sa paglalakbay, hinahabol ang iba pang mga halimaw upang lalo pang mapalakas ang kanyang kakayahan at lakas. Samantala, sa labas ng mundong iyon, ang dati niyang mga kasamahan ay dumaranas ng kani-kanilang paghihirap. Si Shirasaki, ang babaeng may dalisay na puso at masidhing damdamin, ay patuloy na sinisisi ang sarili mula nang masaksihan niyang mahulog si Nagumo sa kailaliman. Punong-puno ng konsensya, sinubukan niyang sumunod upang iligtas siya, ngunit pinigilan siya ng bagong leader ng grupo dahil natatakot itong may isa na namang mawala sa kanila. Pinagsabihan pa niya si Shirasaki hanggang mawalan ito ng malay, pinipigilan siyang kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Mula noon, si Shirasaki ay natulog ng malalim, tila walang malay sa paligid. Hindi rin nakaligtas si Shizuko, isa pang miyembro ng dating grupo, sa damdamin ng kawalan ng magawa at pagkabahala. Palagi niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang maging mas malakas upang maprotektahan ang mga taong mahal niya. Ngunit sa tuwing mag-e-ensayo siya, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Nagumo. Nakatuon si Shizuko sa bawat hampas at galaw, ngunit hindi maiwasan ang pag-aalala kung buhay pa ba si Nagumo o nasawi na sa kailaliman. Nang matapos ang sesyon ng pagsasanay at siya'y bumalik, nagising si Shirasaki, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng kawalan ng pag-asa habang tinanong tungkol kay Nagumo. Hindi alam ni Shizuko kung paano sisigot, kaya niyakap lamang niya ng mahigpit si Shirasaki at tahimik silang umiiyak. Samantala, naabot na ni Nagumo ang ika-50 palapag ng labirinto at hinarap ang isang napakalaking pintuan na yari sa bato. May dalawang estatwang bato na nagbabantay sa napakalaking pinto, ngunit biglang kumilos nang hindi inaasahan ng lapitan siya, at lumitaw na dalawang halimaw na nilalang ang mga ito.
Ang kanilang nagliliyab na pulang mga mata ay kumikislap ng galit sa kadiliman. Nang walang pag-aalinlangan, hinugot ni Negumo ang kanyang baril at tinutok sa pulang halimaw, pinaputok ang isang nakamamatay na bala na agad nitong bumagsak. Ngunit ang pangalawang nilalang, na pinalilibutan ng mahiwagang baluti, ay hindi basta-basta matatalo. Ang mga bala ni Negumo ay nagdulot lamang ng maliliit na kislap sa protection nito. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinalitan ni Negumo ang kanyang bala at sumugod ng nakakatakot ang bilis, pinakakawala ang sunod-sunod na atake. Unti-unting nagkabasag ang mahiwagang depensa ng halimaw. At sa sandaling iyon, tumalon si Negumo mula sa likod at tumok ng isang bala diretso sa ulo nito, tinatapos ang laban. Tumingin sa mga katawan ng dalawang halimaw sa kanyang harapan, bahagyang ngumiti si Negumo at nagsimulang namnamin ang laman ng nilalang na kanyang pinatay, nilalasap bawat kagat. Habang kumakain, nadiskubre niya ang ilang misteryosong pulang orb sa loob ng katawan ng halimaw, at mabilis niyang naisip na ito ang susi para mabuksan ang dambuhalang pinto sa harap niya. Habang dahan-daang bumubukas ang pinto, pumasok si Negumo sa isang silid na nagliliwanag ng mahiwagang liwanag. Ang mga agos ng mahika ay umiikot sa lahat ng dako. Nakatuon ang atensyon sa isang maningning na gintong cube na nakasabit sa hangin. Lumapit si Negumo, ngunit bago niya ito mahawakan, lumitaw ang isang pamilyar na tao sa loob ng cube. Isang batang babae na may kumikislap na mga mata, puno ng paghingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinagtaksil ng kanyang mga kakampi at nakaselyo sa loob ng cube. Ang kanyang kwento ay tumama sa damdamin ni Negumo, ginaising ang masakit na alaala ng kanyang sariling pagtataksil at pag-abandona ng mga kasamahan niya sa labyrinth. Ang empatiyang ito ang nagbunsod kay Negumo na tulungan ang babae. Pinukas ni Negumo ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, itinok ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamay upang durugan ang cube. Sumunod ang isang malakas na pagsabog at ang babae ay nakalaya. Ngunit, nang mabasag ang selyo, nadiskubre ni Negumo ang isang bagay na nagpamula sa kanyang mukha. Ang babae ay walang suot na damit. Napahiya siya at napabulalas ng habang nakatayo ang babae na walang takip. Sinubukan ni Negumo na manatiling kalmado at tinanong ang kanyang pangalan. Ngunit tumanggi siyang ibunyag ang kanyang lumang pangalan at humiling kay Negumo na bigyan siya ng bago. Matapos mag-isip, pinangalanan niya itong Yu, hango sa kumikislap na liwanag ng buwan. Pagkatapos pangalanan ni Negumo si Yu, isang kakaibang tunog ang nagmula sa likod. Bago pa man siya makariyak, isang nakatagong sandata ang tumama sa kanyang braso na nagdulot sa kanya ng pagkatagilad. Agad na tumayo si Yu at sinalihan siya ng Senador Yas upang maghanda para sa susunod na laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Negumo. Handa si Yu na lumaban kasama niya laban sa mga kaaway na nagkukubli sa dilim. Hinatulog si Negumo sa lupa, ang kanyang likod ay puno ng mga sugat mula sa mga palaso ng bato na pinaputok ng isang malupit na halimaw. Napanganga ang kanyang mukha sa sakit habang tinitiis ang pisikal na kirot. Ngunit nanatili siyang matatag. Umupo si Yu sa kanyang tabi, ang mga mata niya ay puno ng pagkabahala para sa mga sugat ni Negumo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang damdamin, alam na ayaw ni Negumo na masyado siyang mag-alala. Sa pagmamadali, ibinuhos ni Negumo ang tubig mula sa isang sagradong kristal sa kanyang likod, at tinulungan siya ni Yu alisin ang mga nakatagong sandata. Lumabas na isang higanting alimango ang nakaputok nito. Itinalaga ito upang siguraduhing hindi makakatakas si Negumo, kaya ibinigay niya kay Yu ang isang mahabang balabal, iniisip na pipigilan nito ang kanyang kakayahang lumaban. Sa sandaling iyon, magkasama sina Negumo at Yu sa paglaban sa alimango. Ngunit napakatigas ng kanyang balat, kaya hindi matamaan ang kanilang mga atake. Ngunit sa totoo lang, isang alakdan pala iyon, hindi alimango, na ikinatuwa ni Negumo dahil kamakailan lang ay nanood siya ng pelikulang tungkol sa alimango at nagka-craving pa. Pareho nilang alam na lahat ng ito ay nagmula sa isang malupit na nilalang na nagbabantay kay Yu, na nais siyang panatilihin doon at pigilan si Negumo na dalhin siya palayo. Nang sinubukan nilang umalis, agad silang inatake ng halimaw. Sa kabila ng kanyang mga sugat, matapang na niyakap ni Negumo si Yu sa kanyang likod, tinatagal ang bawat hampas mula sa mga higanting alakdan na sumasalubong sa kanila. Matapos ang matinding laban sa alakdan, kinagat ni Yu ang leeg ni Negumo at uminom ng kanyang dugo. Gamit ang kanyang kapangyarihang nagbabago ng katawan, pinutol ni Negumo ang daliri ng halimaw upang pigilan ang mga pag-atake nito, at pagkatapos ay tumugon siya gamit ang mga bato at debris laban sa alakdan. Matapos ang pag-inom ng dugo, gumamit si Yu ng advance na mahika upang lumikha ng isang magic orb at itinapon ito direkta sa ulo ng alakdan, ngunit hindi ito nasaktan. Pagkatapos, pinagsama nila ang kanilang mga atake sa isang lugar at tuluyang natalo ang alakdan.
Sa sandaling iyon, tinanong ni Yu si Nagumo kung bakit hindi siya tumakas kundi pinili na manatili. Sumagot siya na nauunawaan niya ang pakiramdam ni Yu ng pagtataksil at nagpasya siyang manatili at lumaban kasama siya. Nang marinig ito, labis na natuwa si Yu. Sinimulan ni Nagumo ang pagputol-putol sa alakdan at tinanong si Yu tungkol sa kanyang sarili. Nang malaman niya na higit 300 taon na siya at hindi kailangan ng pagkain, dugo lamang ang kailangan para magamit ang mahika, ipinaliwanag niya na ang maze ay itinayo ng isang maverick, mga mensahero ng kataas-taasang nilalang na lumaban sa mga Diyos noong panahon ng Kristyanismo, ngunit nabigo. Kaya, itinayo nila ang maze upang magtago sa pinakamalalim nitong bahagi. Nagpatuloy si Nagumo sa kanyang paglalakbay, mabilis na lumipat sa paggawa ng kagamitan. Dahil sa tigas ng balat ng alakdan, nagpasya siyang lumikha ng bagong baril na mas malakas kaysa sa anumang nagawa niya noon, at pinangalanan itong Slojan. Hindi niya maitago ang kanyang pagmamalaki sa bagong likha. Habang naglalakad, ikinwento ni Nagumo ang kanyang mga karanasan mula nang pumasok siya sa yungib na ito, at si Yu ay tahimik na umiyak, natagpuan ang lahat ng ito bilang sobrang malupit para sa isang tao. Sa sandaling iyon, sinabi ni Nagumo na hindi siya naghahanap ng paghihiganti, kundi nais lamang maging mas malakas upang makabalik sa kanyang tahanan. Nang marinig ito, nalungkot si Yu dahil malapit na silang maghiwalay. Ngunit ngumiti si Nagumo at iminungkahi na bumalik si Yu sa bahay kasama siya. Samantala, malayo sa isang palasyo, patuloy na masigasig na nagsasanay ang mga kaibigan ni Nagumo upang pagbutihin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, na tila nakalimot sa kanya. Sa maze, hinabol sila ng mga dinosaur na may mga bulaklak na tumutubo sa kanilang mga ulo. Ang mga dinosaur na ito ay kontrolado ng mga bulaklak na parasitiko. Sa kabutihang palad, nakatakas silang pumasok sa isang yungib at natuklasan ng maraming katulad na bulaklak sa loob. Sa mas malalim na bahagi, nakita nila ang mga asol na buto na lumulutang sa hangin. Ginamit ni Nagumo ang kanyang kakayahang magbago upang lumikha ng tagwan. Ngunit biglang umatake si Yu sa kanya. Sa kabutihang palad, napansin niya ito sa oras at nakaiwas. Isang bulaklak ang tumubo sa ulo ni Yu habang nagpapatuloy siya sa kanyang pag-atake. At habang umiwas, aksidenteng nahawakan ni Nagumo ang mga asol na buto at tinamaan ng isang pagsabog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang halimaw na bulaklak, at si Yu na kontrolado ng bulaklak ay lumingon upang umatake kay Nagumo. Sa gitna ng kaguluhan, same time na nakiusap si Yu kay Nagumo na patayin ang controller ng bulaklak, sinasabing huwag siyang mag-alala kahit matamaan niya ito. Ngunit kalmado namang sumagot si Nagumo na hindi niya siya matatamaan kahit pasubukan. Sa 2 tumpak na putok lamang, pinaputok niya ang controller ng bulaklak hanggang sa kalangitan. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sa wakas ay narating nila ang ika-100 na patong, ang pinakamalalim sa maze. Walang ibang nakapunta rito maliban sa tagapagtayo. Sa bawat hakbang, lalo silang nag-ingat, puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, natuklasan nila ang isang malaking tarangkahan na tila nagtatago ng isang lihim sa likod nito. Kakaiba, hindi ganoon kahirap buksan ang pintong ito kumpara sa mga naunang tarangkahan, at sa loob lamang ng ilang sandali, madali silang nakapasok. Pagbukas ng malaking pinto, pumasok sina Nagumo at Yu sa isang ganap na naiibang espasyo. Namangha sila sa arkitekturang nakita, malinis na alabaster na pader, masalimuot na gintong haligi, at marangyang dekorasyon na tila isang palasyo ng hari. Tumayo sila roon sandali, hindi maalis ang tingin sa tanawing nasa harapan nila. Umiling si Nagumo at napansin, kung hindi ito tirahan ng Maverick, ang lumikha ng maze, tiyak na ito ang bulwagan ng isang hari. Pabulong na sumang-ayon si Yu, tila ipinapahiwatig na malapit na sila sa kanilang layunin. Biglang nanginig ang paligid sa kanilang paligid, at lumitaw ang isang higanteng magic circle sa lupa, kumikislap ng maliwanag at makapangyarihan. Naging mabigat ang atmosfera, tanda ng pagdating ng pinakamalakas na kalaban sa maze, ang huling boss. Nagkatinginan sina Yu at Nagumo, nagpalitan ng matatag na tingin, ipinangako sa isa't isa na hindi sila matatalo, sapagkat tagumpay lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Unti-unting lumitaw mula sa loob ng magic circle ang dambuhalang anyo ng halimaw. Isa itong higanteng ahas na may walang katapusang katawan at 5 ulo, bawat isa ay kumakatawan sa isang makapangyarihang elemento. Ang kanilang pagsasama ay bumuo ng isang nakakatakot na nilalang, kung saan bawat ulo ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkawasak. Hindi nagaksaya ng panahon si Nagumo at tumutok sa mga ulo, pinapaputok gamit ang elemento ng apoy at tubig. Ang baril sa kanyang kamay ay gumawa ng nakakabinging pagsabog, habang agad namang ginamit ni Yu ang kanyang ice magic upang atakihin ang ulo ng kahoy. Ngunit mabilis nilang naunawaan na hindi kasing dali ng kanilang inaasahan ang laban na ito.
Ang mga ulo ng higanteng ahas ay hindi lamang makapangyarihan, kundi mayroon ding kakayahang magpagaling sa sarili sa nakakabiglang bilis. Anumang pinsalang ginawa ni Negumo at Yo ay agad na gumaling. Higit pa rito, sa tuwing umaatake ang isang ulo, ang isa pang ulo naman ay alternatibong nagtatanggol sa perpektong sabay na galaw. Naintindihan ng dalawa na kung hindi nila mabilis mahahanap ang kahinaan, mauuwi sila sa walang katapusang laban. Agad na napagtanto ni Negumo at Yo na ang tunay nilang target ay ang puso ng halimaw na kumokontrol sa kapangyarihan ng ahas. Sabay nilang inatake ito, ngunit biglang sumugod ang isa pang ahas upang harangin ang atake, at agad na gumaling ang core. Lahat ay naging mas magulo habang ang mga atake at depensa ng mga ulo ay naghalo, bumubuo ng isang bagyong puno ng kaguluhan na mahirap hulaan. Sa gitna ng matinding laban, biglang nataman si Yo ng isa sa mga ulo ng ahas, na itinapon siya laban sa isang pader ng bato na nag-iwan sa kanya ng pagkadaze. Nang sinubukan niyang iangat ang ulo, napagtanto niyang nakakulong siya sa loob ng isang magic cage. At si Negumo, na lagi niyang pinagkakatiwalaan, tila iniwan siya sa likod. Napuno ng kawalan ng pag-asa, takot, at kapanglawan, sumigaw si Yo, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid na parang panawagan ng tulong bago siya bumagsak sa lupa. Pakiramdam ni Yo ay naubos na ang lahat ng pag-asa. Ngunit bago pa makapagsimula ang ahas ng panibagong atake, bigla muling lumitaw si Negumo, at tumok ng tumpak na bala sa halimaw, kasunod ng paghagis ng granada patungo rito. Ang pagsabog ay nagdulot ng makapal na ulap ng usok, at mabilis niyang ginawa ang isang maliit na kanlungan para pansamantalang makatakas sila. Humihingal si Yo, nakaramdam ng halo ng ginhawa at pagkalito. Sa loob ng kanlungan, hindi niya mapigilan ang takot at inamin niyang natakot siya na baka iwan siya ni Negumo sa delikadong laban na ito. Sa sandaling iyon, hindi masyadong nagsalita si Negumo. Simple lang niyang hinalikan ang noo ni Yo, ipinangako na hinding-hindi niya siya iiwan at ipaglalaban ang lahat hanggang sa dulo upang parehong makaligtas. Ang halik ay hindi lamang nagpakalma sa takot ni Yo, kundi nagbigay rin sa kanya ng bagong lakas, na para bang nawala na lahat ng kanyang pangamba. Sa muling nagbuklad na determinasyon at mataas na espiritu, muling sumugod sina Yo at Negumo sa laban. Si Negumo, may maliwanag na ngiti at kumikislap na tiwala sa mga mata, mahigpit na hawak ang kanyang rifle at paulit-ulit na tinutok sa mga ulo ng ahas. Samantala, sinuong ni Yo ang 5 mahiwagang orb at inatake ang bawat ulo ng halimaw. Ngunit sa sandaling tila abot kamay na ang tagumpay, mabilis na napagtanto ni Negumo na buhay pa rin ang kulay abo na ulo ng ahas. Sa isang kisap mata, nagpakawala ito ng isang makapangyarihang sinag ng liwanag diretso sa kanya. Hindi nakaiwas sa oras, tinamaan si Negumo ng atake at bumagsak sa lupa, na ang dugo ay bumabad sa lupa. Nang inig sa takot, agad na gumawa si Yo ng mahiwagang kalasag upang harangin ang susunod na atake ng ahas at mabilis na dinala si Negumo pabalik sa kanilang pansamantalang kanlungan. Nanginginig, binigyan niya siya ng banal na tubig upang inumin, umaasang may iligtas ang kanyang buhay bago lumala ang sitwasyon. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Yo na harapin ang laban sa kanyang sariling kakayahan. Kinuha niya ang rifle ni Negumo at sumugod sa ahas. Ngunit gaano man karaming bala ang kanyang pinaputok, ang mga sugat na kanyang naidulot ay hindi sapat upang pahinain ang halimaw. Habang naghahanda ang ahas para sa panibagong atake, ginamit ni Yo ang lahat ng natitirang lakas niya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit lalong naging desperado ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Negumo mula sa likod, niyakap si Yo at hinaila palayo mula sa suntok ng ahas sa huling sandali. Parehong bumagsak sa lupa, at si Yo ay biglang umiyak. Napuno ng takot at pag-aalala para sa hinaharap, ang kanyang pag-iyak ay tila nagising ang nakatagong kapangyarihan sa loob ni Negumo. Sa matibay na determinasyon na hindi hayaang magpatuloy ang sitwasyon, tumayo siya, ang mga mata ay nagliliyab ng paninindigan. Sinabi niya kay Yo na magwawagi sila ng magkasama at hindi susuko. Pagkatapos, hiniling ni Negumo kay Yo na inumin ang kanyang dugo upang mapalakas ang kanyang lakas habang siya naman ang humaharap sa depensa. Mabilis niyang itinapon ang mga granada sa paligid ng ahas, tumama sa kisame ng kuweba at naging sanhi ng pagbagsak nito sa malawak na katawan ng halimaw. Sa isang mahalagang sandali, ginamit ni Yo ang lahat ng natitirang mahika upang tumawag ng isang napakalakas na atake at itinapon ito diretso sa katawan ng ahas. Sa wakas, ang napakalakas na puwersa ng ataking ito ang tuluyang nagwasak sa halimaw ng tuluyan. Pagkatapos ng tensyosong labanan, bumagsak si Negumo, ganap na pagod, at si Yo, na kapwa rin pagod, ay humiga sa tabi niya, nararamdaman ang mahihinang hininga ng buhay na nananatili pa sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon ng katahimikan, huminga sila ng maluwag. Sa wakas, tapos na ang laban, at magkasama pa rin sila.
Samantala, sa isang malayong palasyo, isang pari at isang guro ang nag-aaway ng mariin. Sinubukan ng pari na pilitin ang mga estudyante na sumali sa labanan sa kabila ng kanilang pag-aatubili. Nagalit ang guro sa hindi makatuwirang utos na ito, at nangako na hindi siya tutulong sa bukirin o sa iba pang gawain kung ipagpapatuloy ito. Naalala niya ang kanyang pangako na protektahan ang lahat, isang bagay na dapat niyang ginawa bago pa umalis si Nagumo. Nakita ang kanyang determinasyon, sumuko ang pari, nangakong hindi pipilitin ng sinuman na makibahagi sa labanan kung ayaw nila. Nang magising si Nagumo, ang unang damdamin na naramdaman niya ay isang matinding sakit mula sa kanyang mga sugat, na, bagamat hindi pa ganap na gumaling, ay maingat na nabalot. Ngunit ang talagang nagulat siya ay natagpuan ang kanyang sarili na hiyubot-hubad. Nakabalot sa isang malambot na kumot si Nagumo. Kasama si Yo, na nasa katulad na kalagayan sa tabi niya, mabilis ang tibok ng kanyang puso at biglang sumiklab ang hiya. Nang hindi na nag-iisip pa, pinaganya niya ang isang electric field sa nagmamadaling pagsisikap na protektahan ang sarili habang tinatawag si Yo, na lihim niyang binyansagang, ang sexy at mamamatay taong isa, para magising. Dahan-dahang binuksan ni Yo ang kanyang mga mata, at ang mga labi niya ay ngumiti ng banayad nang makita ang nahihiyang si Nagumo. Marahang hinipo niya ang mukha nito, tila pinapakalma ang bagyong kaba na bumabalot sa kanya. Sa malumanay na tinig, tinulungan ni Yu si Nagumo na muling makabawi ng kaunting composure, at naisip niya na ang lugar na ito ay hindi basta simpleng kwarto, kundi isang espesyal na lokasyon, ang domain ni Mike, isang misteryoso at mapanganib na espasyo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan mula sa presensya ni Yu ay pansamantalang pinawi ang kanyang mga pag-aalala tungkol sa lugar. Matapos magbihis, lumapit silang dalawa sa isang kalapit na abandonadong bahay. Ang bahay na ito ay hindi lamang maganda, kundi kumpleto rin sa mga modernong kagamitan, lalo na ang isang malaking kumikinang na bathtub na puno ng malinaw na tubig. Siyempre, hindi pinalampas ni Yu ang pagkakataong maligo na halos nakapahinto kay Nagumo na agad namang tumanggi ng walang pag-aatubili. Matapos makaligtas sa paanyayang maligo ng magkasama, nagpatuloy sila sa pag-explore ng ikalawang palapag, kung saan natagpuan nila ang isang malaking silid-aklatan, ngunit mahigpit itong nakasara. Hindi makapasok, nagpasya silang umakyat sa ikatlong palapag, kung saan natagpuan nila ang iisang silid lamang. Sa gitna ng silid, sa isang anti-gong armchair, nakaupo ang isang human skeleton, na posibleng may hawak na susi para makabalik sila sa ibabaw. Nang pumasok si Nagumo sa gitna ng bilog, isang pulang liwanag ang kumislap at nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang isip. Biglang nagbago ang skeleton at naging imahe ng isang gwapong lalaki na tumayo at tumingin kay Nagumo. Agad na naging alerto si Nagumo, ngunit inihayag ng lalaki na siya ang lumikha ng labyrinth. Sinubukan ni Nagumo na makipag-usap sa espiritu, ngunit agad niyang naunawaan na ito ay isang recording lamang, hindi isang tunay na espiritu. Sa kabila nito, matiisin na nakinig si Nagumo kahit na walang sagot sa kanyang mga tanong. Habang ikinukwento ni Oscar ang katotohanan tungkol sa palasyo at layunin ng mga lumikha nito, nagsimulang maunawaan ni Nagumo na hindi kasing simple ng tila ang mga bagay-bagay. Ang mga lumikha ng lugar na ito ay hindi ang mga kontrabida gaya ng mga haka-haka. Nais lamang nilang protektahan ang mundo mula sa madilim na puwersa. Samantala, ang dating mga kasama ni Nagumo ay nakarating na rin sa ika-65 palapag. Doon, mahusay silang nakipag-ugnayan upang labanan ang isang dambuhalang halimaw na may ulo ng toro habang ang iba pang miyembro ay nakipaglaban sa mga mandirigmang skeleton. Matapos ang mahabang pakikipaglaban at walang pagod na pagsusumikap, sa wakas ay natalo nila ang dambuhalang halimaw na may ulo ng toro, at ang mga mandirigmang skeleton ay tuluyang naglaho. Bumalik kay Nagumo, ang misteryosong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan, na may malalim at may utos na tinig, ay inanunsyo na ililipat niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Nagumo. Gayunpaman, pinaalalahanan din niya si Nagumo na gamitin ang kapangyarihang ito ng matalino at huwag kailanman abusuhin ito para sa madilim o masamang layunin. Ito ay nagbigay kay Nagumo ng sandaling pagninilay. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa awtoridad, kundi pati na rin sa malaking responsibilidad na kanyang dadalhin. Ang proseso ng pagtanggap sa kapangyarihan ay hindi madali, ipinikit ni Nagumo ang kanyang mga mata at nagtuon sa pakiramdam ng malakas na enerhiya na dumadaloy mula sa lalaki. Parang isang marahas na alon ang bumangga sa kanyang isip at katawan. Sa bawat molekula ng enerhiya na pumapasok sa bawat selula, malalim itong nakabaon sa subconscious ni Nagumo. Ito ay hindi lamang basta raw na kapangyarihan, kundi kasabay nito ang mataas na komplikadong kaalaman sa mahika. Nakakabigla at sabay na nakaka-excite ang pakiramdam, parang isang ganap na bagong mundo ang nagbubuka sa kanyang harapan.
Nang tuluyang magsanib ang enerhiya sa kanyang katawan, napagtanto ni Nagumo na natutunan niya ang isang sinaunang mahika na tinatawag na creation magic. Ang kakayahang mahika na ito ay nagbibigay daan sa kanya na bigyang buhay ang mga raw na mineral at baguhin ito sa mga bagay na may natatanging hugis at katangian. Ang kapangyarihang ito ay maaaring magpakita bilang sandata, kagamitan, o anumang bagay na nais ni Nagumo, na nagpapakita na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, kundi pati na rin sa paglikha at pagiging malikhain, isang bihirang kakayahan na kakaunti lamang ang may taglay. Bagamat siyo ay mausisa at sinubukang sanayin ang kanyang sarili sa mahikang ito, sa kasamaang palad, hindi niya ito naangkop. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng loob, sa halip, ngumiti siya ng kontento, masaya na makita si Nagumo na armado ng makapangyarihang kagamitan upang protektahan silang dalawa. Noong gabing iyon, matapos ang mahabang araw ng eksperimento, nagpasya si Nagumo na bumisita sa isang hot spring upang mag-relax. Ang mainit na singaw ay humalo sa tahimik na tanawin ng bundok sa paligid niya habang pinapahinga niya ang kanyang katawan, nararamdaman ang tensyon ng araw na unti-unting natutunaw sa nakapapawing init na tubig. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal nang pumasok si Yo, na may kaakit-akit na tindig, at buong kumpiyansa na hinubad ang kanyang mga damit habang papalapit kay Nagumo. Ang eksenang ito ay nagpapula kay Nagumo at pinilit niyang itabi ang kanyang mukha sa hiya, natatarantang sambitin na dapat sanay may tinakpan si Yo kahit isang tuwalya lamang. Ngunit si Yo, na may karaniwang kumpiyansa at mapaglarong tindig, ay tumayo, tumingin ng diretso kay Nagumo, at ipinahayag na gusto niyang makita niya ang lahat sa kanya, na lahat ng siya ay para sa kanya. Ang matapang at determinadong pahayag na ito ay nag-iwan kay Nagumo na walang masabi. Sa kabila ng kanyang hiya, sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam si Nagumo ng kaunting kaligayahan at swerte na magkaroon ng isang tapat at kahangahangang kasama. Sa mga sumunod na araw, gamit ang kapangyarihan ng creation magic, patuloy na nagsanay at pinahusay ni Nagumo ang kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng paglilipat ng enerhiya at pagmamanipula ng mga mineral, nakalikha siya ng mga kahangahangang bagay, modernong sandata, dokumento, motorsiklo, at kahit kotse, lahat mula sa simpleng materyales. Nagsimula rin si Nagumo sa pangangaso ng mga halimaw, mapanganib, at mahiwagang nilalang. Sa tuwing tatalo siya ng isang halimaw, hindi lamang niya kinokolekta ang mahahalagang materyales mula sa kanila, kundi natututo rin siya ng mga bagong kasanayan at teknik. Ang karanasang ito ay nagpapalakas kay Nagumo, pinapalawak ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kasama si Yo, nagsanay sila ng walang humpay sa loob ng 2 buwan, humaharap sa bagong hamon bawat araw. Magkasama nilang nalampasan ang iba't ibang paghihirap, pinapalakas ang kanilang katawan at isipan upang maging mas malakas kaysa dati. Sa wakas, nang maramdaman nilang sapat na ang kanilang lakas at kahandaan, tumayo sina Nagumo at Yo sa loob ng isang mahiwagang bilog, na babalot ng liwanag ng mahika, simbolo ng bagong kabanata sa kanilang mahabang at mapanganib na paglalakbay. Puno ng pananabik, nagpalitan sila ng determinadong mga titig, handa sa anumang hamon na darating. Pagkatapos, ang kumikislap na mahiwagang bilog ay nagtulak sa kanila pasulong, inilulunsad sila sa isang bagong pakikipagsapalaran. Sa labas, may isang sexy na batang babae na kuneho na sabik naghihintay sa isang tao. Bigla, lumitaw ang isang dinosaur na nagpuwersa sa kanya na mabilis na tumakas para sa kanyang kaligtasan. Habang umaakyat siya sa bundok upang takasan ang dinosaur, isang sinag ng enerhiya ang bumagsak mula sa mukha ng bundok. Ito ay si Nagumo, nakakalabas lang mula sa labyrinth, at siya rin ang taong hinahanap ng batang babae na kuneho. Habang sila'y nagdiriwang sa kanilang pagtakas, lumapit ang batang babae na kuneho, sinasabing matagal na niya silang hinihintay. Sinubukan niyang tumalon at niyakap sila, ngunit dahil sa kanyang limitadong kakayahan sa pagtalon, nauwi ito sa pagtamba ng mukha niya sa lupa, desperadong kumakapit sa mga binti ni Nagumo at nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang dinosaur sa harap nila, na nagdulot ng panik sa batang babae at pinilit ang lahat na tumakas dahil sa lakas ng nilalang. Ngunit, simpleng itinaas ni Nagumo ang kanyang baril at pinaputok ang dinosaur, na agad nitong napatay. Namangha ang batang babae sa lakas niya, ngunit patuloy pa rin siyang kumakapit sa mga binti ni Nagumo. Dahil pakiramdam ni Nagumo ay may banta, itinutok niya ang baril sa kanya, ngunit tumanggi siyang bitawan. Sa huli, napilitan si Nagumo at pumayag na tulungan siya. Masayang masaya, ginamit ng batang babae ang kanyang damit upang punasan ang kanyang mga luha. Ngunit pagkaraan, pinutok siya ni Nagumo sa ulo. Sa isip niya, naalala niya ang pagkakatagpo sa isa pang banayad at magandang babae, ngunit napansin niyang hindi siya kasing ganda ni Yo.
Nang marinig ito, buong tiwala ang batang babae na kuneho at idineklara na ang kanyang katawan ay mas kaakit-akit kaysa kay Yu, hindi niya alam na nag-udyok siya ng isang seryosong banta. Agad, sinuman ni Yu ang isang malakas na whirlwind na hinala ang batang babae palayo. Kalaunan, bumalik ang batang babae at binanggit na ginamit niya ang kanyang clairvoyance upang makita ang hinaharap. Nakita niya na si Nagumo at Yu ang magiging tagapagligtas ng Tribong Holia. Nang sila'y magbalak ng tanggihan at umalis, mabilis niyang idinagdag na kung nais nilang maglibot, siya ang magiging gabay nila. Nang marinig ito, iminungkahi ni Yu kay Nagumo na mas magiging maginhawa kung may gabay sila, at parehong pumayag silang tulungan siya. Hindi pa man sila nakapagpasya, bigla tumalon ang batang babae kay Nagumo, na ikinagalit ni Yu, kaya't pinatigil niya ito sa pagiging matigas. Sa ganitong paraan, naglakbay silang tatlo patungo sa kagubatan, sa malalim na lugar kung saan naninirahan ang Tribong Holia na kahawig ng kuneho. Ang mga tao roon ay mukhang tao, ngunit ang pinakakapansin-pansing tampok nila ay ang tuwid na tenga ng kuneho sa kanilang ulo, na nagbigay ng kakaiba at natatanging anyo. Lahat sila ay mababait at walang banta sa iba. Habang nag-iikot ang isang pamilyang kuneho upang mangalap ng pagkain, biglang inatake sila ng isang dragon. Bigla, napatay ang dragon ng grupo ni Nagumo mula sa malayo. Agad niyang kinuha ang batang babae na kuneho at itinapon siya ng mataas sa hangin upang akitin ang mga dragon. Pagkatapos niyang patamaan ang bawat dinosaur, nahuli ni Nagumo sa tamang oras ang batang babae bago siya tumama sa lupa. Kung hindi, siya ay mapahamak na. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nilinis ni Nagumo at Yu ang kagubatan mula sa mga halimaw, at marami sa kanila ang natalo. Noong umaga na iyon, dumating ang mga tao ng Tribong Holia upang humingi kay Nagumo at Yu na sanayin sila upang maging mas malakas. Nagsimulang magsanay si Yu kasama ang batang babae na kuneho. Ngunit sa simula pa lamang, pinahihipan ni Yu ang batang babae palayo pati na ang kanyang mga pangarap. Samantala, napakamahina ng mga taga-nayon na hindi nila kayang patayin kahit isang daga, kaya't walang silbi sila sa labanan. Naramdaman ni Nagumo ang kawalang lakas sa kanilang mabait na kalikasan. Kaya, pinisa niya ang isang bulaklak na kanilang iniidolo at sinabi sa kanila na maging seryoso, idineklara na sa mundong ito, patayin o ikaw ay papatayin. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Yu sa pagsasanay kasama ang batang babae na kuneho, paulit-ulit niyang pinapawi ito sa pamamagitan ng pag-freeze, ngunit nagawa pa rin ng batang babae na gasgasan ang mukha ni Yu. Nang dumating si Nagumo, ipinagyabang ng batang babae na parang siya ay nakamit ang isang malaking tagumpay. Ngunit noong panahong iyon, dumating din ang mga taga-nayon, mukhang delikado, na nagpaguluhan kung paano naging nakakatakot ang hitsura ng lahat dahil sa pamamaraan ng pagsasanay ni Nagumo. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, dinala sila sa isa pang gate na kahawig ng gate ng labirinto. Nais ng buong Tribong Holia na samahan si Nagumo upang protektahan siya, ngunit tinanggihan ang ideyang iyon. Pinayuhan niya silang manatili sa gubat at sanayin ang kanilang sarili. Matapos ang pagsasanay, dinala ng batang babae na kuneho sina Nagumo at Yu sa isang higanteng puno na matagal ng patay, ngunit hindi pa rin nabubulok. Doon nila natagpuan ang isang sinaunang batong tablet. Matapos ang masusing pagsasaliksik, napagtanto nila na upang makauwi, kailangan nilang maglakbay sa ilang labirinto upang hanapin ang mga espesyal na bato na magbubukas sa Matrix. Noong gabing iyon, naalala ng batang babae na kuneho ang mga alaala kasama ang kanyang ina, na nagsabi sa kanya na balang araw ay makikilala niya ang mga kahangahangang kakampi sa labas ng gubat at maglalakbay ng magkakasama. Iniisip ang pangako niya kay Yu, nagpa siya ang batang babae na humiling na samahan sila. At kinabukasan, pumayag si Yu na hayaan ang batang babae na kuneho na sumama dahil sa pangako. At si Nagumo rin, bagamat nag-aalangan, ay pumayag. Lubhang natuwa ang batang babae na kuneho na simula ng bagong paglalakbay kasama sila. Nang marating nila ang isang bangin, aksidenteng natuklasan ng batang babae na kuneho ang isang madilim at mamasamasang kuweba na tila may nakatagong misteryosong lihim. Kahit wala siyang balak na pasukin, nanag ang kanyang kuryosidad, kaya nagpa siyang pumasok upang makita kung ano ang naroon, umaasang baka may matagpuan siyang kayamanang makapagbabago ng kanyang buhay. Habang mas lumalalim siya sa kuweba, di inaasahan niyang natuklasan ang isang lihim na daanan, na pinaniwalaan niyang ito ang landas patungo sa kayamanan. Habang mas sumusulong ang grupo sa ilalim ng labirinto, nanguna si Nagumo, patuloy na tinatanggal ang mga bitag gamit ang kanyang baril. Hindi rin nagpapatalo, hinarap niya ang mga sorpresa ng labirinto. Halos matamaan siya ng isang bitag, na labis siyang natakot na napaligo siya sa sarili, ang kanyang mukha mapatla at punong-puno ng pagkabahala.
Unti-unti silang pumasok sa mas mapanganib na lugar kung saan ang isang maitim na koridor ay tila walang katapusan sa kumakapal na dilim. Bigla, nagsimulang gamulong ang malalaking bato patungo sa kanila. Mabilis na hinugot ni Negumo ang kanyang baril upang barilin ang mga gumugulong na bato. Ngunit bago pa siya makakilos, agad na sumugod siya. Kasing bilis ng hangin, ginamit niya ang kanyang dambuhalang martilyo upang diretsen ang mga bato na nagpalipad sa mga ito patungo sa mga pader. Sa oras na akala nila ay nalampasan na nila ang hamon, biglang bumagsak mula sa kisame ang dalawang matutulis na talam, hinihiwa ang hangin na tila babarilan sila sa maliliit na piraso. Muling ipinakita niya ang kanyang kakayahan gamit ang martilyo upang hadlangan ang mga talam, na nagbigay daan kay Negumo at yun na ligtas na makatawid sa kabilang panig. Kinakailangan ng tatlo na dumuyan sa mga lubad at bumangga sa mga pader, habang siya ay nahuli sa iba't ibang bitag, dahan-daang gumapang sa maliit na butas. May puting bagay na tumalsik sa kanyang mukha na nagulat at nagalit siya. Ngunit sa wakas, narating nila ang isang malaking silid. Sa loob, may mga suits ng armor na nakatayo sa magkabilang panig bilang bantay at isang kahangahangang gintong trono sa gitna. Pagpasok nila, nagsimulang kumilos ang mga suits ng armor. Hindi nag-aantay ng matagal, agad na nakipaglaban ang tatlo. Dumodoble at nakikipagbuno, sinusubukang talunin ang matitigas na armor. Sa kanyang lakas, nabasag niya ang huling pinto, at pumasok ang tatlo sa isang ganap na naiibang lugar. Sa itaas, lumitaw ang isang dambuhalang bato at isang malaking suit ng armor, tila ang huling boss ng labirinto. Ipinahayag ng suit ng armor nang may pagmamalaki na nalampasan nila ang labirinto ng kanyang kapatid. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mini at tinanong si Negumo tungkol sa kanyang pinakahuling layunin. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Negumo na hinahanap niya ang dakilang mahika na magpapahintulot sa kanya na malayang makalipat-lipat sa pagitan ng mga mundo. Hindi nagulat si Mini sa kanyang sagot, ngunit kalmado niyang tugon na wala raw iyon, kaya napilitan ng grupo na talunin ang armor sa pamamagitan ng pagsira sa core nito, ang puso na nagtataglay ng kapangyarihan ng boss. Gayunpaman, hindi ito madaling gawain dahil ang armor ay gawa sa napakatibay na metal na may kakayahang gumaling sa sarili. Habang naghahanap ng paraan ng tatlo para umatake, itinataas ng armor ang mabibigat na esfera at saka ibinagsak, na nagdudulot ng serye ng malalakas na shock, sinasamantala ang kaguluhang sitwasyon. Sinubukan ng armor na tumakas, ngunit mabilis na hinarang ni Negumo ang kanyang daraanan. Pinaputok niyo ang isang energy beam sa likod nito habang lumalapit si Negumo, sinusubukang pabagsakin ito. Ginamit niyo ang yelo upang i-freeze ang armor, at ginamit ni Negumo ang kanyang baril upang magpaputok ng malaking pako, na layuning tusukin ang protection ng armor, ngunit masyadong makapal ang layer. Habang si Mini ay patuloy na nakangiti ng may kumpiyansa, bigla siyang tumalon at pinabagsak ang kanyang martilyo sa pako, na tuluyang sinira ang puso ng armor. Sa pagkatalo ng boss, matapos ang nakakapagod na laban, mahinahong hinaplos niyo ang ulo ni Mini, pinupuri siya sa kanyang mahusay na nagawa. Ang natitirang enerhiya ng armor bago tuluyang nawala ay nagbigay ng tagumpay kay Negumo sa kanyang layunin at pinaalalahanan siyang huwag gamitin ang sinaunang mahika sa masama. May bahagyang panghihinayang na dumaan sa kanila, ngunit maliit lamang ang oras ng grupo upang mag-isip dahil agad silang dinala ng bato sa isa pang pinto. Nakakagulat, buhay pa rin si Mini. Ipinakita na ang kanilang nakalaban ay ang kontroladong armor lamang ni Mini. Hindi na nakapagpigil, pinukpok niya si Mini sa ulo gamit ang kanyang martilyo, na nagdulot ng tawa sa buong grupo. Pagkatapos magpaalam, pinalipad sila ni Mini sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tubig na parang flushing ng toilet na nagpadala sa kanila sa kailaliman ng kuweba. Sa loob, isang isda na may kakaibang mukha ang nagulat sa kanya, dahilan upang siya ay sumisid sa tubig sa takot. Kalaunan, natagpuan ni Negumo at yun na siya ay walang malay, lumulutang sa ilog. Pakiramdam ni Negumo na kritikal ang sitwasyon, agad niyang hinaila siya pataas upang isagawa ang CPR. Pinanood siya niyo ng may bahagyang selos, ngunit nang magising siya, hindi inaasahan ay niyakap at mainit na hinalikan si Negumo, na labis na ikinainis niya kaya't itinapon niya siya ng malayo. Sa kalaunan, ang tatlo, basa at pagod na, ay nagrente ng isang kwarto. Lahat ay nais matulog sa tabi ni Negumo, na labis siyang ikinainis na muntik na niyang ibunot ang baril, handang aksyonan sila kaagad. Kinabukasan, lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Chang na namumuno sa organisasyon ng Guilan. Narinig niya ang mga balita tungkol sa tatlong talentadong individual na madaling nakatawid sa isang bangin at interesado sa kanilang kakayahan. May espesyal na kahilingan si Chang na naniniwalang kaya nilang tuparin ito. Ngunit bago niya na ipaliwanag, tahasang tumanggi si Negumo.
Gayunpaman, nang pangakong aayusin ni Chang ang lahat ng papeles at hindi na sila paiiralan ng abala, pumayag si Nagumo na tanggapin ang hamon na iminungkahi ni Chang. Habang nasa kanilang paglalakbay upang isakatuparan ang misyon, ang batang babae ay nakatulog nang hindi napansin ng sinuman. Noon sa Adventurers Hall, ipinaliwanag ni Chang na isang grupo ng mga adventurer ang nagpunta sa Hilagang Bundok para sa isang survey, kabilang si Juan, ang ikatlong anak ni Earl Delia. Sa kabila ng kanilang mataas na kasanayan, marami sa grupong ito ang napinsala dahil hindi nila matiis ang malalakas na kalaban na kanilang hinarap. Narinig ang mga usap-usapan tungkol sa kakayahan ng grupo ni Nagumo, kaya inisip ni Chang na makakatulong si Nagumo dahil matalik na kaibigan niya si Earl Delia. Nang humiling si Nagumo ng 3 status board kasama ang ilang kondisyon, pumayag si Chang sa lahat ng kahilingan niya at nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa Hilagang Bundok. Samantala, sa isang kalapit na gusali, nagtulungan ang mga dating kaibigan at dating guro ni Nagumo. Nang hapon, nagkaroon sila ng pahinga at sabay-sabay na kumain. Binanggit ng chef na may espesyal na bisita na ipinadala ng leader ng Jolly Adventurers upang hanapin ang nawawalang grupo. Sa sandaling iyon, dumating rin ang grupo ni Nagumo at sumali sa pagkain. Nang marinig ang pangalan ni Nagumo, may ilang tao mula sa ibang grupo ang nakilala siya bilang isang dating kakilala nila. Agad na tumakbo ang dating guro ni Nagumo, may luha sa kanyang mga mata, at nagtanong kung siya nga ba talaga si Nagumo, ngunit mariing itinanggi niya, sinasabing nagkamali siya. Pagkatapos ng ilang pag-uusap sa ilalim ng pagtutulak ng guro, nag-atubiling inamin ni Nagumo na siya nga ay ang dating estudyante niya. Umupo ang 4 sa mesa, ngunit halos hindi pinansin ni Nagumo ang guro, nakatuon siya sa pakikipag-usap sa 2 batang babae na kasama niya. Nang makita ito, tinanong ng guro kung sino ang dalawa, at sabay-sabay silang sumagot na kasama nila si Nagumo, na ikinawalang galang ng guro at napahikab sa kanilang tugon. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang payuhan siya na pag-isipan muli ang kanyang pamumuhay, tinatanong kung paano niya kayang ipagsabay ang lahat ng iyon. Habang patuloy na kumakain si Nagumo, waring walang pakialam sa mga tanong ng guro, biglang sumulpot ang isang binatang may blonde na buhok, galit na sumigaw na bastos ang kanilang asal at nag-insulto pa sa guro, tinawag siyang maruming hayop at bantang putulin ang kanyang kamay. Galit na galit si Yo at handang hilahin ang kanyang espada upang harapin ang lalaki, ngunit mabilis na itulak ni Nagumo ang lalaki palayo. Patuloy ang lalaki na may blonde na buhok sa pang-uusig, sinasabing may kailangang turuan ng leksyon at ininsalto pa si Nagumo. Naging tensyonado ang kapaligiran sa mesa. Pagkatapos kumain, napansin ni Nagumo na namumula siya dahil sa mga pang-iinsalto ng lalaki. Gayunpaman, pinuri ni Yo ang kanyang mga tenga bilang napakalambot at cute, binanggit na madalas itong haplasan ni Nagumo habang natutulog siya. Nang marinig ito, agad na napangiti siya, lumiwanag ang kanyang mukha. Noong gabing iyon, patuloy pa rin ang guro sa pagkadismaya sa mga sinabi ni Nagumo, na dati masunuring estudyante, habang iniisip niya ito, lalo siyang naiinis at hindi makatulog. Biglang dumating si Nagumo sa kanyang silid at nagsimulang ikwento ang alamat kung bakit nilikha ang labyrinth. Ipinahayag niya na ang mga Maverick ang lumikha ng labyrinth bilang hamon para sa mga tunay na may kakayahan. Nang tanungin siya ng guro kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, sumagot si Nagumo na gusto lamang niyang mahanap ang daan pabalik sa lugar na dati niyang tinitirhan at wala siyang ibang layunin. Dapat siyang gawin ang sa tingin niya'y tama. Matapos niyang sabihin ito, tumayo siya upang umalis, ngunit bago siya tuluyang lumabas ng silid, idinagdag ng guro na hindi kailanman sumuko si Shirasaki para sa kanya. Naniniwala pa rin siya na buhay si Nagumo at kasalukuyang nag-e-ensayo kasama ang lahat sa labyrinth. Nang marinig ito, kuminto si Nagumo, sumagot na may isang tao sa kanyang grupo na sinubukang patayin siya, at pinayuhan ng guro na ipaalam kay Shirasaki at sa iba pang maging maingat. Pagkatapos, umalis siya sa silid. Kinabukasan, habang naghahanda ang grupo ni Nagumo na pumunta sa Hilagang Bundok, naghihintay ang guro at ilang kanyang kaklase sa gilid ng kagubatan, nais na sumama sa paglalakbay na ito. Tinawag ni Nagumo ang isang motorsiklo, layuning isakay sila niyo para sa kaiganhawahan. Ngunit nanawagan ng guro na sumama, at sa huli, pumayag si Nagumo at tinawag ang isang malaking truck upang masakihan silang lahat. Naglakbay sila patungo sa Hilagang Bundok kung saan naghihintay ang isang bagong misyon. Habang nagpapahinga ang grupo sa daan, sinamantala ng guro ang pagkakataon upang ikwento kay Nagumo ang sitwasyon ng kanyang mga kaskwela. Binanggit niya na ilang araw nang nawawala si Shizuko at walang makahanap sa kanya, at ikinwento ang sakit at hirap na dinanas ng grupo matapos ang pagkawala ni Nagumo. Sinabi niya na kahit na tila walang pag-asa ang lahat, may isang kumikislap na paniniwala sa loob ng grupo na buhay pa si Nagumo.
At ang paniniwalang ito ang nagtulak sa kanila upang magpatuloy sa walang humpay na pagsasanay. Pagkatapos, nakatulog siya, na nagdulot kay Yu at sa kanya na marahas na hilingin na magpalit ng upuan, sinasabing gusto nilang umupo kasama si Nagumo pauwi. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagpadala si Nagumo ng mga drone upang magsiyasat sa paligid at natuklasan ang mga bakas ng isang malaking labanan malapit doon. Nang siyasatin nila, nakita nila ang malalaking yapot ng isang halimaw. Nagpatuloy ang grupo patungo sa bundok sa harap nila. At nang marating nila ang isang talon, naramdaman ni Nagumo ang presensya ng isang tao malapit doon. Mabilis na ginamit ni Yu ang kanyang mahika upang hatiin ang talon na nagbukas ng isang nakatagong daan sa loob. Sa loob, gaya ng inaasahan, natagpuan nila ang isang lalaki na may blonde na buhok na walang malay. Sa awa, ginaising siya ni Nagumo ng bahagya. Ang lalaking iyon ang hinahanap ni Julie, ang pinuno ng nayon. Ikinwento nila na nang marating ng kanyang grupo ang bundok, palagi silang inaatake ng mga halimaw. At pagkatapos, lumitaw ang isang itim na dragon at pinatay ang lahat ng nasa kanyang grupo. Naramdaman nilang wala silang magawa dahil hindi nila nasadyap ang kahit sino. Nais nilang sana siya na namatay sa halip na ang kanyang mga kasama. Galit na hinawakan siya ni Nagumo, sinasabing ang buhay ang pinakapresyoso sa lahat at hindi dapat magsalita ng ganoong mga salita. Ibinahagi rin ni Nagumo na hinarap niya ang buhay at kamatayan sa mga labyrinth, kaya naiintindihan niya ang pagsisikap na mabuhay. Habang sila'y papalabas na, biglang sumiklab ang malakas na hangin, tanda ng pagdating ng itim na dragon na binanggit ni Wen. Naghanda ang dragon na maglunsad ng isang malakas na atake sa grupo, ngunit nag-summon si Nagumo ng isang kalasag upang harangin ito. Sumugod siya gamit ang kanyang martilyo habang ginamit mo ang mahika upang magpasabog malapit sa mga mata ng dragon na hamarang sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas ng atake, at nagpatuloy ang dragon sa kanyang pagsunod. Sinabi ni Nagumo sa grupo na magtipon sa paligid mo upang siya na mismo ang humarap sa dragon. Hinugot niya ang isang napakalaking baril, at tuloy-tuloy na pinaputok sa dragon sa pinakamataas na kapangyarihan, habang ikaw ay lumikha ng kalasag upang protektahan ang lahat mula sa pagsabog. Sa wakas, napabagsak ng walang tigil na putok ni Nagumo ang dragon. Habang nahuhulog ang dragon, lumapit si Nagumo at tinadyakan ito sa tiyan, na nagdulot ng pagsusuka ng kanyang mga bitoka. Hindi siya huminto doon. Itinapon niya ang isang granada sa dragon. Sinubukan ng dragon na mag-ipon ng enerhiya para atakihin si Nagumo, ngunit madali niyang naiiwasan at tuloy-tuloy na pinaputok sa mukha nito. Habang lumilipad ang dragon sa hangin, muling nag-reload si Nagumo ng kanyang napakalaking nail gun at pinaputok ito diretso sa dragon, na pinipigilan ito sa lupa. Lumabas siya mula sa ilog, martilyo sa kamay, at naghatid ng kritikal na hampas na tuluyang bumagsak ang dragon. Sa kagustuhang tapusin agad ang labanan, isinantibi ni Nagumo ang kanyang pagkatao at ginamit ang isang malaking bakal na pamalo upang tusukin ang dragon mula sa likod, tiniyak ang pagkatalo nito nang hindi kailangan ng anumang pampadulas. Ang dragon, na babae pala sa lahi ng Dragonkin, ay sumigaw sa sakit at nakiusap kay Nagumo na alisin ang bakal na pamalo. Ipinaliwanag nito na dahil sa ilang pangyayari, napilitang mapunta sa sitwasyong iyon at nakiusap na alisin ang pamalo, nagbabala na ang pagbabalik sa kanyang orihinal na anyo ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa kabila ng kanyang pakiusap, mas pinasok pa ni Nagumo ang pamalo at tinanong kung bakit. Kung inisip na extinct na ang Dragonkin, narito pa rin siya, nakikipaglaban sa mga adventurer. Ipinahayag niya na iniwan niya ang kanyang nakatagong nayon upang magsiyasat, ngunit na-control ng isip ng isang lalaki na nakasuot ng itim na kapa. Sa daan, ipinangako niya na ang dragon ay hindi kailanman nagsisinungaling at ang kanyang mga salita ay katotohanan. Tumingin ka sa kanyang mga mata at napagtanto mong siya ay nagsasabi ng totoo. Ipinaliwanag ng dragon na babae na ang lalaki sa kapa at ang mga halimaw ay nagbabalak ng isang malaking trahedya na nais niyang pigilan. Ngunit malamig na sumagot si Nagumo na wala siyang pakialam. Papatayin na niya ito nang kami ay nakialam, tinatanong kung balak ba niya itong patayin. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng dragon na babae ang pagsisisi, tinatanggap ang kanyang parusa, ngunit nangakong tutulong sa lahat. Dahil sa panghihikayat mo, nag-alis ng bakal na pamalo si Nagumo ng may pag-aatubili. Sa isang malakas na hatik, napapahagulgol sa sakit ang dragon na babae at nagbago pabalik sa kanyang anyong tao, ipinakilala ang sarili bilang si Kayo, isang miyembro ng Dragon Clan ng crew. Ipinaliwanag niya na balak ng lalaki sa itim na kapa na gamitin ang libu-libong halimaw upang atakihin ang kalapit na nayon, at nais ni Nagumo na pigilan ang pag-ataking ito. Gamit ang kanyang mga drone, nakumpirma ni Nagumo na talagang kumikilos ang isang hukbo ng mga halimaw.
Sa kabila ng kanyang pag-aalala para sa nayon, idineklara ni Nagumo na ang tanging tungkulin niya ay makauwi ng ligtas at ang pagpigil sa mga halimaw ay responsibilidad ng dragon na babae. Bagamat malamig ang tunog ng kanyang boses sa ilalim ng patuloy na paghingi ng kanyang guro, tila hamupa ng kaunti ang tindi ni Nagumo. Hindi siya kasing walang puso tulad ng iniisip ng iba. Kung tunay siyang makasarili, hindi niya isasakripisyo ang sarili noon upang hadlangan ang panganib para iligtas ang iba. Kung talagang malupit si Nagumo, wala sanang nakaligtas na traidor sa kanyang pagbabalik mula sa impyerno. Ngunit hindi niya pinapatupad ang paghihiganti, tanging mariing pagtanggi lamang sa hindi pagharap sa mga nagtaksil sa kanya, na sa totoo lang ay maituturing na maawain. Gayunpaman, nagluluksa si Kayo dahil wala na siyang mana at hindi na makakilos. Nakita ito ni Nagumo, huminga siya ng malalim, hinawakan ang mga binti niya, at hinatak siya gaya ng paghila ng supot ng mga panalo sa lottery. Kasabay nito, isang dambuhalang hukbo ng mga halimaw ang nagmarcha patungo sa bayan na tila nakasabit lamang sa napakakit na sinulid. Ang bawat hakbang ng mga halimaw ay sapat ng magwasak ng lahat kahit walang kapangyarihang mahika kung hindi lang dahil sa mga nagbabantay na mandirigma. Kinabukasan, habang ang maputlang sikat ng araw ay sumisiklab sa pagitan ng mga puno, tahimik na nakatayo siya sa kanyang maliit na silid, inaalala ang mga tagubilin ng kanyang guro noong nakaraang araw. Ang kanyang damdamin ay hindi mabigat at hindi rin magaan. Napagpasyahan na ang desisyon, at oras na para kumilos. Dahil sa banta sa nayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi tumayo at ipagtanggol ang mga tao. Bagamat hindi siya isang taong namumuhay para sa tungkulin sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya maiiwasan ang mga inosenteng tao na nahuli sa marahas na digmaang ito. Ginamit niya ang isang transformation spell, isang makapangyarihang mahika na nauunawaan lamang ng mga may malalim na kaalaman sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang mga depensa ay lumitaw na parang kabute pagkatapos ng ulan, bumabalot sa nayon na parang matibay na pader. Namangha ang mga taga-nayon sa kanyang ginawa na para bang isang himala ang naganap sa kanilang harapan. Sa panahong iyon, pinagsama niya ang mga hindi makalaban, mga bata, kababaihan, at matatanda, sa isang ligtas na lugar at maingat pang naghanda ng pagkain para sa kanila. Sa kabila ng kagyat na panganib, nanatiling matatag ang kanilang diwa. Nang dumilim na at binalot ng kadiliman ng nayon, tahimik na umupo si Nagumo, sinusuri ang kanyang mga baril, bawat bala maingat na inilalagay na may nakakatakot na eksaktong tiyaga. Sa sandaling iyon ng katahimikan, dahan-dahang lumapit sa kanya ang isang tao. Si Sheila iyon, isang kaibigan na minsang kanyang nailigtas mula sa isang mapanganib na labirinto. Hindi siya masyadong nagsalita, ngunit tahimik na ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Bagamat hindi ito gaanong tumimo kay Nagumo, basta siya'y ngumiti lamang at nagbitiw ng malamig ngunit malalim na emosyonal na salita, huwag kang mamatay. Para kay Sheila, ito ay tanda ng malasakit ni Nagumo sa kanya, kahit na ayaw niya itong aminin. Samantala, si Kayo ay tila labis na masaya, parang nagbibiro lamang, medyo pabaya at hindi alintana ang nalalapit na panganib. Gayunpaman, ang buong nayon ay abala pa rin sa paghahanda para sa labanan laban sa papalapit na hukbo ng mga halimaw. Ang hukbo ng halimaw, malawak at mabagsik, ay papalapit sa mga tarangkahan ng nayon, at lahat ay tensyonado at handa sa matinding labanan. Si Nagumo ang unang kumilos, pumatay sa buong grupo ng mga halimaw na parang dragon na sumalakay sa nayon sa pamamagitan ng isang eksaktong putok lamang. Pagkatapos nito, pinatawag niyo ang isang napakalaking enerhiya na parang maliit na araw na bumagsak sa hukbo ng mga halimaw, na agad na pinuksa ang daan-daang sa kanila. Ginawa niya ang lahat ng parang isang simpleng libangan lamang. Gamit ang kanyang nakahihigit na lakas at dambuhalang martilyo, walang humpay niyang inatake ang mga kalaban. Samantala, si Kyo, bagamat tila medyo kakaiba, ay naglabas ng matinding apoy na sinunog ang mga alon ng mga halimaw bago siya tuluyang nakatulog sa gitna ng labanan. Si Kyo ay may sapat pang enerhiya upang ilunsad pa ang dalawa pang malalakas na atake. Ngunit nagpa siya si Nagumo na hindi na maghintay. Sama-sama silang sumugod sa natitirang mga halimaw ng walang alinlangan, ang putok ng baril ni Nagumo ay umaalingaw-ngaw sa paligid, bawat balay tumatawid sa hangin upang wasakin ang anumang halimaw na lilito sa kanilang harapan. Si Yu, gamit ang kanyang liksi at lakas na katumbas ng sa kanya, ay ginamit ang martilyo upang patumbahin ang bawat isa. Gayunpaman, hindi ligtas ang labanan. Isang malaking, mabagsik na lobo ang umatake kay Yu mula sa likuran. Sandali, tila siya'y malalagay sa panganib, ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang malaking husky lamang. Ngumiti siya ng banayad at tinamaan ang ulo ng lobo gamit ang kanyang martilyo, na pinatay ito ng mas mabilis kaysa sa anumang mahika.
Sa huli, narating nila ang commander ng hukbo ng mga halimaw, isang misteryosong tao na nakasuot ng itim na kapa. Malamig na binaril ni Nagumo ang lobo na sinasakyan nito, agad itong bumagsak. Habang dinodikip nila ito, napagtanto ni Nagumo na ang lalaking nakasuot ng itim na kapa ay wala ng iba kundi isang estudyante ng kanilang guro, na nakipagtipan sa mga demonyo, nangakong kung papatayin niya ang guro, siya'y kikilalaning bayani. Ngunit pinigilan ng presensya ni Nagumo ang lahat ng kanyang plano. Sa halip na magalit, mahinahong pinayuhan siya ng guro, umaasang babalik siya sa tamang landas. Ngunit sa panik, hinawakan ng estudyante ang guro gamit ang isang nakal-alasong karayom, pinipigil siya. Nagplano si Nagumo na kumilos, ngunit mas mabilis siya. Napilitang magbaril, muntik na tamaan ang baywang niyo ngunit tumama sa dibdib ng estudyante. Kahit na parehong uminom ng recovery potion ang guro at siyo, nanatiling kritikal ang estudyante. Nakiusap ang guro kay Nagumo na iligtas siya, ngunit alam ni Nagumo na ang estudyante ay hindi na magbabago. Walang pag-aatubili, malamig niyang pinagtapos ang estudyante, winasak ang anumang pag-asa ng ibang landas. Kinabukasan, ibinalik ni Nagumo si Win sa bahay ng Count, tinapos ang kanyang misyon. Samantala, nanatili ang guro at ang grupo ng mga estudyante sa bayan upang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga taga-bayan sa pagsasaka at pagdevelop ng mga bagong uri ng pananim upang masiguro na hindi magkukulang ang bayan sa pagkain sakaling dumating ang natural na sakuna. Bawat isa ay abala sa sariling gawain, ngunit ang bawat isa ay may malalalim na iniisip tungkol sa hinaharap at sa landas na tatahakin. Sa isang madilim na basement, isang kawang-awang eksena ang nagbubukas, isang batang babae na hindi pangkaraniwan ang itsura. Mayroon siyang kutis na puti na parang nyebe, asul na buhok, at matutulis na tainga na kahawig ng isang maliit na elf. Ang babae ay nakakuyukot sa loob ng isang kahoy na bar aisles, may desperado at malungkot na tingin sa mga mata, habang ang isang lalaki sa kanyang paligid ay may mukha na puno ng kasabikan habang naghahanda siyang dalhin ito sa isang auction. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang kasamaan at kawalan ng awa. Pagkatapos may hatid si Wen sa pamilya ni Nagumo, humiling siya ng karagdagang status card bilang gantimpala. Ang aksyong ito ay hindi lamang naglalayong magtipon, kundi pati na rin upang patunayan ang pagtanggap niya kay Kayo, na ngayon ay sasama na sa grupo. Bagamat bahagyang nagbago si Kayo, tinitingnan niya si Nagumo ng may pagmamahal, nauunawaan na siya ay tinanggap na ng binata. Sa gabing iyon, nakatayo si Nagumo sa tabi ng bintana, tahimik ang kalangitan na walang kahit isang bituin, habang ang kanyang tingin ay sumusunod sa dalawang figurang palihim na kumikilos. Samantala, si Kayo ay nahihulog sa agos ng masakit na alaala. Naalala niya ang kanyang nakaraan sa isang nayo na malupit na sinunog hanggang sa lupa. Bago mamatay, inutusan siya ng kanyang ama na mabuhay, dahil isang araw ay may lilito na haharap sa masamang tao na responsable sa lahat ng ito. Ang prophesyang ito ay tila hudyat kay Kayo. Nararamdaman niyang malapit na ang araw na iyon. Ngunit bago tuluyang magpatuloy ang alaala, ginaising siya ni Yu mula sa kanyang pangungulila, at dinala siya ni Nagumo upang libutin ang magagandang tanawin ng lungsod. Pumunta sila sa isang aquarium kung saan natuklasan nila ang isang nagsasalitang halimaw, isang isda na may mukha ng tao at tila napakakyot. Matapos ang pag-uusap, pinahalagahan ni Nagumo ang pakikipag-usap sa isda, binili ito, at pagkatapos ay pinakawalan. Samantala, tinanong ni Kayo si Yu kung nakakaramdam siya ng pagkaabala sa palagiang pagdikit ni Yu kay Nagumo. Tahimik at tapat na sumagot si Yu na wala siyang alinlangan kay Kayo, alam niyang pinahahalagahan ni Kayo si Nagumo katulad ng pagpapahalaga ni Kayo sa kanya. Isang tiwala na nagpipigil sa kanya na makaramdam ng banta o selos habang nag-e-enjoy sina Nagumo at Kayo sa isang mapayapang hapon na paglalakad. Biglang nakakita sila ng mahina at kakaibang buhay sa ilalim ng tubig. Isa itong sirena na batang babae na may payat na katawan at mga matang kumikislap sa takot, tila nakaranas lamang ng ilang kakilakilabot na araw. Ang batang babae, na ang pangalan ay Marie, ay nakatakas mula sa malupit na kamay ng mga taong nagtatrapiko ng mga halimaw. Dinukot at ipinagbili sa itim na merkado, nakaligtas si Marie at nagawang tumakas, ngunit ubos na ang kanyang lakas. Agad siyang dinala ni Nagumo at Kayo sa isang kalapit na dam kung saan unti-unti siyang nakabawi ng malay. Nang makita niyang ang dalawang tao sa harap niya ay hindi kaaway, nanginginig niyang ikinwento ang kanyang malungkot na kwento. Mabilis siyang dinala para sa isang mainit na paligan upang maaliw ang kanyang isip at katawan, habang maingat na ginamit ni Nagumo ang hairdryer upang matuyo ang bawat hibla ng kanyang malambot na pilak na buhok. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marie ang kaligtasan, ngunit ang takot na habulin siya ay patuloy pa ring gumugulo sa kanyang isip. Nang marinig ni Nagumo ang kanyang nakakaawang kwento, nagpasya siyang dalhin si Marie sa ampunan upang hanapin ang kanyang mga kamag-anak.
Ngunit ayaw ni Marie na iwan siya, at sa luha ay mahigpit siyang humawak kay Nagumo, tila natatakot na kung bibitawan niya ito ay mawawala ang kanyang bagong natagpuang seguridad magpakailanman. Bagaman may pag-aalinlangan, kailangan pa rin ni Nagumo na dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Bago pa man nila magawa ito, sa panik ay kinamot ni Marie ang mukha ni Nagumo, na nag-iwan ng matatamis na sugat bilang marka. Nang sila ay lisanin na ang ampunan, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa likuran, kaya agad na humarap pabalik sina Nagumo at Kayo. Sa pader ng ampunan, lumitaw ang isang mensahe na may mantsa ng dugo, na nag-uutos ng agarang pagsuko ng batang babae na may puting buhok. Walang pag-aatubili, pinili ni Nagumo at Kayo na basagin ang pader upang paikliin ang daan, dahil malinaw na walang dahilan para umikot pa kung maaari namang lumikha ng bagong daan sa isang suntok. Nagkita nila Kayo at Kayo, at nagpa siya ang apat na maglibot sa buong lungsod upang lipulin ang mga trafficker sa black market. Bawat eskinita at gusali ay naging target ng grupo, walang lugar na matakbuhan ang mga halimaw na nagtitinda, at isa-isa silang walang awa na pinapatay. Sa huli, narating nila ang pangunahing selda kung saan hawak ng mga malupit na kidnapper si Marie. Nang ihanda na ng leader na hampasin si Yo dahil sa hindi pagsunod, bigla namang tumalon si Nagumo mula sa itaas at sinipa siya sa mukha ng napakalakas na halos hindi na malaman ng kontrabida ang nangyayari bago ito tuluyang mapatay. Pagkatapos, binasag ni Nagumo ang pinto ng selda at mahinahong dinala si Marie palabas, habang siya ay nagagalak at sumisigaw ng tuwa. Saka sila lumipad pataas upang tanawin ang winasak na lugar ng black market, pinangunahan ng tatlong magagandang babae sa tabi ni Nagumo, bawat isa ay may kakaibang ngunit makapangyarihang itsura. Sa malamig na tingin, sinugo ni Yo ang kidlat upang sirain ang natitirang mga tagwa ng black market bilang paraan upang aliwin si Marie at gantihin ang mga nangyari sa kanya. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagpakalma si Marie at niyakap si Nagumo ng may pagmamahal, tinatawag siyang papa, na ikinagulat at bahagyang ikinahiya niya. Sa pagkakita sa alindog ng bata, hindi lamang napalambot si Nagumo, kundi pati na rin ang tatlong babae sa grupo ay sabik na hinihikayat siya na magkaanak. Ayon sa natural na ugali, sa pagtitiyaga ng tatlong babaeng ito, wala nang magagawa si Nagumo kundi ngumiti ng may kaunting ngiti. Sa tatlong babae at isang mermaid na babae, tiyak na magiging mas kapanabik ang pakikipagsapalaran na ito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at sa gitna nito, isang bastos na insidente ang naganap sa kanilang harapan. Isang batang babae ang pabirong inilapit ang kanyang puwitan sa mukha ni Nagumo at tumayo pa sa upuan ng bisikleta upang ipakita ang kanyang kalokohan bilang isang tunay na prankster. Ang limang kasapi ng grupo, kasama si Nagumo, ay nagtungo sa isang masigla at abalang bayan na tila isang makulay na larawan. Bawat sulok ay puno ng luntiang halaman at mga masisipag na lokal na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ang ilan ay papunta sa palengke, ang iba ay nagtitinda ng mga kalakal, na lumilikha ng masigla at buhay na kapaligiran. Ang tunog ng halakhak ay umalangaw-ngaw sa makikitid na kalye, na para bang walang katapusang pista ang nagaganap sa bayan. Ngunit sa kabila ng kasiglahan ng lugar, nakaramdam si Nagumo ng pagkabalisa. Hindi niya nagustuhan ang lugar dahil bumabalik ang ilang hindi kanais-nais na alaala. Dito sa bayang ito, minsan siyang dumating kasama ang kanyang mga kaklase sa isang misyon, at ang mga alaala ng mga combat class at ng pagiging iniwan mag-isa sa loob ng isang labyrinth ay nagdulot kay Nagumo ng pagkabahala at bahagyang pagsimangot. Totoo na ang mga lumang lugar ay nagbabalik ng mga lumang alaala. Ngunit hindi lahat ay nais alalahanin ang mga hindi gaanong mahalagang nakaraan, katulad niya. Magkasama silang nagpatuloy sa daan, dala ang isang liham mula kay Chief Waylin para kay Ginoong Cyclops. Ang kapaligiran ay tense, ngunit pareho silang walang ipinapakitang damdamin. Bigla, mula sa malayo, isang binatang may buhok na halos natatakpan ang mukha, ang humabol ng pagod at lumuhad sa harap ni Nagumo, nakikiusap ng tulong upang iligtas ang mga taong natrap sa maze. Nanginig ang kanyang tinig sa takot, malinaw na makikita sa bawat salitang binigkas niya ang kanyang pangamba. Si Nagumo, na karaniwang iniiwasan ang pakikialam sa gulo ng iba, ay nakaramdam ng kakaibang emosyon nang marinig na nasa panganib ang kanyang mga dating kaibigan. Sa pag-rewind ng oras sa level 90 ng maze, nakagawa ng malaking progreso ang grupo ni Shizuka, nalampasan ang maraming hamon. Ngunit ngayon humaharap sila sa isang napakalakas na kalaban, isang babaeng demonyo na may kasamang 10 makapangyarihang mandirigmang naka-golden armor. Obserbado ng grupo ni Mo ang demonyo na tawang-tawa ng may pang-aalipusta, ang kanyang tinig ay nagmumula sa kayabangan at kapangyarihan. Sa kabila ng mga paninira na nagdulot ng inis sa grupo, walang sino man ang umatras, alam na kung hindi sila lalaban, wala silang pagkakataong makabalik.
Agad na naglaban ang dalawang panig sa isang mabangis na labanan, bawat isa'y nagsusumikap na kontrahin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Demon Clan. Ngunit naging malinaw ang agwat sa lakas ng tamaan ng isang knight mula sa grupo ang demonyo at agad itong gumaling sa kanyang sugat, isang sitwasyon na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang ilang miyembro ng grupo ay nagsimulang mawala ng loob nang ma-realize ang diferensya sa lakas. Sa kritikal na sandaling iyon, naramdaman ni Shizuko ang panganib at agad na iniutos kay Ando, ang binatang may buhok na natatakpan ang kanyang mga mata, na tumakbo. Pataas at tawagin ang kanilang team leader na si Brad para humabol sa kanila. Tumakbo si Ando ng buong bilis, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, alam na kung hindi niya maipapasa ang mensahe sa oras, hindi makaliligtas ang grupo. Sa wakas, narating niya ang lugar kung saan nakabantay si team leader Brad. Kakaunti pa lamang ang kanyang naipaliwanag tungkol sa sitwasyon nang biglang sumuntok sa mesa ang isang batang babae na nagngangalang Yu, na nakaupo at kumakain ng merienda, at malakas na tinanong kung sino ang batang babae na naglakas loob na dumating doon. Tumalikod si Nagumo na may bahagyang galit sa kanyang mga mata, at sumigaw na kung sino man ang ginigipit ang batang babae, siya mismo ang papatay sa kanila. Tahimik ang silid, walang sino mang naglakas loob na tutol. Habang nasa maze, patuloy ang mabangis na labanan ng matagumpay na naputol ng isang bayani mula sa grupo ang isang higanteng gorilyang sumugod sa kanila. Ngunit agad pagkatapos noon, ginamit ng babaeng demonyo ang itim na mahika upang tawagin ang dalawang higanteng phantom na pusa. Sinubukan ng lahat na protektahan si Shizuko, ngunit isa sa kanila ay tinusok sa tiyan ng buntot ng pusa, na nagdulot ng pulang dugo na malinaw na dumampi sa lupa. Nang masaksihan ang pangyayaring iyon, hindi napigilan ni Cookie ang kanyang galit at sumugod sa babaeng demonyo. Ngunit bigla siyang naglaho, na nag-iwan kay Cookie na uhaw sa galit. Si Cookie, na hindi maayos ang isip, ay tumalikod sa lahat at sumigaw, tinatanong kung bakit puro pagtakas lang ang alam nila, at kung sila ba ay mga duwag. Ngunit bago pa lumala ang kanyang galit, lumapit si Shizuko at sinampal si Cookie, ginasing siya, at pinaalalahanan na huwag hayaang kontrolin ng emosyon ang kanyang kilos. Kailangan nilang mag-focus sa pag-survive, hindi lamang pagtakas, sabi niya ng matatag. Samantala, ipinagpatuloy ni Ando ang kanyang pagtakbo pataas sa level 70, kung saan nakabantay si team leader Brad. Ngunit sa kanyang pagkabigla, pagdating niya, isang halimaw na lumitaw mula sa teleportation gate ang umatake at pumatay kay team leader Brad sa harap ng lahat. Napuno ng sakit at galit si Cookie, at hindi na niya mapigilan ang kanyang kapangyarihan, na umapaw lampas sa kanyang mga limitasyon. Pinatay niya ang phantom na pusa at ang halimaw, pagkatapos ay sumugod siya sa babaeng demonyo, itinusok ng malalim ang kanyang espada sa dibdib nito. Ngunit nang siya'y handa nang tapusin ito, bigla siyang nag-atubili, nalunod sa takot dahil hindi pa siya kailanman pumatay ng tao. Nanginig ang kanyang mga kamay at napuno ng pangamba ang kanyang mga mata. Dahil dito, mabilis na ginamit ng babaeng demonyo ang pagkakataon, tinawag ang isang higanteng nilalang na may ulo ng kabayo, na tumama kay Cookie ng isang malakas na suntok, na nagpadala sa kanya pataas sa hangin. Samantala, nakaluhod si Ando sa harap ni Nagumo, ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng pag-asa, walang tigil sa paghingi ng tulong. Sa kaibuturan ng maze, nagpatuloy ang mabangis na labanan sa pagitan ni Shizuko at ng nilalang na may ulo ng kabayo. Kilala sa kanyang natatanging husay sa espada, ngayon ay hinarap ni Shizuko ang isang kakaiba at nakakatakot na kalaban. Ang kanyang tumpak na mga palo ay hindi sapat upang saktan ang halimaw. Sa bawat pag-ihip ng kanyang espada, ang buntot ng halimaw na may ulo ng kabayo ay umiikot na parang mabigat na sako, na nagdulot kay Shizuko ng parehong galit at kalituhan kung paano ito lalabanan. Hinarap ang tahimik na pangungutya ng halimaw, pakiramdam ni Shizuko ay unti-unting naiipit sa sulok. Ang bawat palo ng kanyang espada ay para bang biro lamang para rito, at naramdaman niya na unti-unting nauubos ang kanyang fighting spirit. Nang akala niya hindi na maaaring lumala ang sitwasyon, biglang tumawa ng malakas ang babaeng demonyo sa itaas at nagsimulang magtiyan. Sa isang kisap mata, dalawang karagdagang nilalang na may ulo ng kabayo ang lumitaw sa tabi ng una, ang mga mata nila ay nagliliyab ng mapanuring pula. Bago pa man makapaghanda si Shizuko ng mental, ang tatlong halimaw ay sumugod sa kanya na parang mabangis na bagyo. Ang lakas ng kanilang pagbangga ay nagpadapo kay Shizuko sa pader ng bato ng maze. Ang sakit ay napakatindi na hindi niya maiwasang magsuka ng isang bungkos ng maliwanag na pulang dugo, bawat patak ay tumama sa malamig na sahig na bato. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, biglang narinig ang isang matalim na tunog na sumirit sa hangin mula sa itaas. Lahat ay tumangala sa tamang oras upang makita ang isang pilak na liwanag na bumagsak ng napakabilis, tumama ng diretso sa ulo ng unang nilalang na may ulo ng kabayo.
Ang nakamamatay na tama ay nagdulot sa halimaw ng masakit na ungol bago ito naglaho sa makapal na ulap ng usok. Ang biglaang pagpapakita na ito ay nagpamangha sa parehong mga nilalang at mga saksi. Lumabas mula sa usok ang isang lalaki, si Nagumo, nakatayo sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi sinasadya ni Nagumo na tamaan ng halimaw sa kanyang pagsaksak. Ang layunin lamang niya ay sirain ang lupa at nagkataon lamang na tumama sa target. Ang kanyang tila walang pakialam na kilos, ngunit nakakatakot na katumpakan sa mga hindi sinasadyang aksyon na ito ay laging nag-iiwan ng lahat na nakabuka ang bibig. Isa-isa, tinulungan ni Nagumo ang lahat na makababa ng ligtas, kasama na si Ando na kamakailan lamang humingi ng tulong na hinaila pababa ng walang anumang emosyon. Ang mga taong natrap sa ibaba ay tumangala kay Nagumo na parang nakikita nila ang isang banal na nilalang na nagpakita. Isang sandali na puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nang si Ando, na dati nasa takot, ay matagumpay na nakapagdala ng tulong, ang babaeng demonyo ay hindi nagpahinga at nagsimulang magtawag ng isang hukbo ng mabagsik na mga halimaw. Gayunpaman, si Nagumo ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalala. Sa kanyang kalmado at kumpiyansang tindig, maayos niyang hinawakan ang baril sa kamay na para bang siya'y nasa isang palabas ng sharpshooting. Sa bawat pagtataas niya ng baril, isang halimaw ang bumagsak. Ang kanyang kasanayan sa pagbaril ay hindi lamang pambihira, kundi isinagawa ng may ganitong talino at talas na tila wala nang makakapigil sa kanyang katumpakan. Patuloy na lumalapit ang mga halimaw na parang mabagsik na ahas, ngunit lahat ay mabilis na naalis. Kahit ang higanting pagong na kilala sa matibay nitong kaliskis, gumamit ang pagong ng energy blast, ngunit simpleng ginamit ni Nagumo ang isang shield upang maibalik ang atake, na nagulat ang babaeng demonyo at tumakas upang umiwas. Higit sa lahat, ang totoong target ni Nagumo ay hindi ang demonyo mismo, kundi ang mahiwagang ibon na ginagamit nito para sa pagpapagaling. Isang eksaktong putok ang bumagsak sa ibon, at ang pagong, sa kabila ng matibay nitong kaliskis, ay hindi nakayanan ang mga bala ni Nagumo at tuluyan ng bumagsak. Ang panganib at galing ni Nagumo ay nagdulot ng pag-iingat sa lahat. Si Ando, na nagdala kay Nagumo sa eksena, ay buong pride na ipinahayag na nagawa niyang akitin si Nagumo upang tulungan ang pulang-haired na kasapi ng kanilang grupo, na biglang nakaramdam ng kilabot sa buong katawan. Ang lalaking ito, na minsang nagtangkang patayin si Nagumo, ay ngayon kinaharap ang katotohanang buhay si Nagumo at mas malakas kaysa dati. Nagsimulang manginig ang kanyang tinig, at inakusahan si Ando ng pagsisinungaling. Ngunit si Yu, na nakatayo sa tabi ni Nagumo na may malamig na ekspresyon, ay mariing nagbabala na kung tatangkain niyang hawakan si Nagumo, dapat mag-ingat siya. Pagkatapos ng babala ni Yu, sumugod ang mga horse-faced na halimaw, ngunit isang dark orb attack lang ni Yu ang sapat upang lipulin sila. Hindi rin nagpakalayo sina Kayo at Shizuko. Sumali sila sa laban at pumatay ng ilang halimaw para maibsan ang kanilang pagkabagot. Nagpatuloy ang laban sa hindi kapani-paniwalang bilis, at sa kalaunan, malaki ang nabawas sa bilang ng mga halimaw. Ngunit bigla, nagpa siya ang babaeng demonyo na gumamit ng mataas na antas ng mahika, inilunsad ang isang makapangyarihang atake patungo kay Nagumo. Sumigaw si Mayo sa gulat. Papa, na nagulat kay Kaori, na agad na tumingin at nagtanong kung may anak si Nagumo. Ngunit bago pa makapag-use sa si Kaori, nagpatuloy si Nagumo na may hindi nagbabagong ekspresyon. Ang mataas na antas ng mahika ng babae demonyo ay hindi man lang nakaapekto kay Nagumo. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ang hita ng babaeng demonyo at tanong na, anong ginagawa mo rito? Napagtanto ni Nagumo na lahat ng demonyong kanyang tinawag ay may kaugnayan sa sinaunang mahika, na nagpapahiwatig na sinusubukan niyang tuklasin ang mga lihim ng kuweba. Sa halip na sumagot, ngumiti lamang siya ng bahagya, nagbabanta na darating na ang kanyang kasintahan upang maghayganti. Nakatayo sa tabi niya, hindi nakapagpigil si Cookie at nanalangin kay Nagumo na huwag patayin ang babaeng demonyo dahil wala na itong kakayahang lumaban. Naiintindihan ang panuntunan ng mundo nila, patayin o mamatay, nagpakita si Nagumo ng walang awa at matapang na binaril ang babaeng demonyo upang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos, lumingon siya kay Shizuko upang tanungin kung maaari pang iligtas si Brad. Sa kabutihang palad, nagawa nilang mailigtas siya sa oras. Pagkatapos ng laban, dahan-dahan niyang hinaplo si Yu sa ulo, pinupuri siya sa mahusay na ginawa. Ngunit pagkatapos masaksihan ang lahat, hindi na kontrol ni Kaori ang kanyang damdamin at agad na niyakap si Nagumo, umiiyak. Nakatayo siya nang hindi alam ang gagawin, hindi nang ahas na tumugon dahil alam niyang may bagyong tinatawag na yun na tahimik na nagmumula sa likod niya. Sa huli, sabay na umalis ang grupo sa labirinto, pinapatay ang natitirang mga halimaw sa kanilang daan palabas. Pagdating sa pasukan ng labirinto, napagtanto nila na inihanda na ni Jun
ang kanilang boss, ang isang koponan upang iligtas ang mga naiwan, ngunit malinaw na hindi na kailangan ang kanilang tulong. Pagkatapos, humiling si Kaori na samahan si Nagumo, ngunit agad na tumutol ka. Nagmasdan ng dalawa ang isa't isa na para bang magpakailanman silang magkalaban, isang anghel at isang demonyo na nagtatunggali para kay Nagumo. Sa huli, nagpasya si Nagumo na payagan si Kaori na sumama sa kanila,